Jerry Tordos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 27 ng Agosto, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pag-ibig Fund may alok na 40% discount sa mga foreclosed asset nito. Congressman Leon Libiste inalok ang kinasuhan DPWH engineer na maging state witness. Presidential Communications Office itinanggi na may mga bayarang vloggers at mga reactors. DOTR may babala sa publiko matapos maaresto ang isang online seller na nagbebenta ng beep cards sa mataas na halaga. Lokal na pamahalaan ng Manila nagtakda ng oras sa paglalabas ng basura dahil sa pagsasara ng Navotas landfill. At Mrs. na buntis at 2 anak patay sa aksidente sa Pangasinan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Aba, meron daw pong super sale. Aba, super sale na handog ang pag-ibig sa publiko, partikular sa mga miyembro nito. May alok ang pag-ibig na 40% discount sa mahigit sa 30,000 foreclosed properties o narimatang mga bahay, bahagi ng bagong lunsad na acquired assets super sale. Ayon kay Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn Acosta, ang promo ay nag-aalok ng hanggang 40% discount para sa mga occupied units at hanggang 35% discount sa mga unoccupied units. Layunin nito na, ano kaya ibig sabihin nun? Mga nagamit, mga nagamit na. Nagamit na. Mga nagamit na, limbawa ay narimata. Kala ko may nakatira pa, occupied eh. May nakatira pa. Ibebenta sa'yo na. Kasama yung tao. Kasama yung naka-occupy. Kasama yung nakatira. Kasi yung mga unoccupied ay 35%. Okay. Layunin nito na lumikha daw po ng mas affordable o abot-kayang home ownership opportunity para sa mga manggagawang Pilipino. Ang Pag-ibig Super Sale ay nung Lunes pa pala ito sinimulan. Agosto 25 at tatagal hanggang December 14. Ayun. Aba, sinabi ni Ma'am Acosta na bukas ito sa mga miyembro at hindi miyembro ng Pag-ibig. Gano'n naman pala. Kainom naman pala. Pati naman pala sa hindi miyembro. Bahagi ito ng initiatives ng ahensya sa ilalim ng pinalawak na Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino program. Ayun. Meron din palang ganon. 4-piece program. Para mapalawak ang access sa ready for occupancy homes sa mga Pilipinong manggagawa. Alas 6:08 na ng umaga na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Iminungkahi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste
na gawing state witness ang inarestong DPWH District Engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Ayon kay Leviste, ang pagiging state witness ni Engineer Abelardo Calalo ay makatutulong upang mabulgar ang iba pang impormasyon at mapanagot ang totoo ng mga nasa likod ng palpak at ghost flood projects o flood control projects. Nilinaw din ng kongresista na hindi kay Calalo galing ang higit 3 milyong pisong inalok sa kanyang suhol, kundi kanino? Sa kontraktor ng isa sa mga proyekto sa First District ng Batangas. Hindi man po dapat yung mga district engineer yung i-identify natin as the cause of this problem. Siyempre po, ang mga ibang mga politiko ay sometimes alleged to be also enabling it. But I would say more so that the DPWH system is really the bigger problem, because ang sinasabi naman po kasi ng iba, kahit na ang isang congressman ay hindi corrupt, yung district office niya sa DPWH ay gagawa pa rin ng mga, sabihin na po natin, mga rigged biddings para mapili nila yung mga winning contractors at makahingi din ng mga kickback sa mga proyekto. Ang pahayag ni Congressman Leandro Leviste ng Batangas. Alas 6:09 ang ating oras. May pabake ko nga mga kabalen. Gising na ba kayo? Senator Lito Lapid-Lapid. Magandang morning. Itinanggi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ang akusasyong may binabayaran silang mga vloggers at reactors para magbigay ng positibong reaksyon sa social media posts kaugnay ng mga aktibidad ng administrasyon. Ito ngayon ang uso, no? Uso itong kalakaran mga ano tawag doon? Paid influencers o mga vloggers. Kaya sa bagay, ito naman lumikha ng hanap buhay. Ito po ang tugon ni Secretary Gomez sa tanong ni Sagip Representative Paulo Marcoleta sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations sa PCO kaugnay ng impormasyon na may mga reactors at nasa 76 na mga vloggers ang mini-maintain ng PCO. Bilang na bilang. 76. Hindi 75, ha? 77. Hindi, 76. Git ni Secretary Gomez, organic o mga totoong tao ang mga taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos na nagkokomento sa kanilang mga online post. We don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commending the activities, the programs of the president, and they are by no means employed by us. Yun. So yung binabanggit na reactors, yun yung mga trolls. Trolls. So, na pare-pareho sinasabi. Pero meron ding mga bumabatikos naman sa Pangulo. So, binabayaran din yun para bumatikos? Oo. Ng PCO? Hindi. Iba naman na nagbabayad doon. Hindi, pero ako, kumbatsero, parang nahuli ko na Minsan kasi pagka nabubusit ako doon sa nagre-react doon sa aking, nag-post ako. Nag-post ako tungkol sa pamilya. Tungkol sa pamilya. Tapos ang comment tungkol sa politika. Sino ba ito ka kung loko-loko na to na wala namang kinalaman sa politika yung aking post tungkol sa pamilya. Tiningnan ko. Upakan ka na may kinalaman sa politika. Tiningnan ko. Yung profile, nakalak yung profile, tapos kung batsero, nakakanyan, titingnan mo kung ilan yung followers, o kaya friends. Parang dadalawa lang, o kaya zero. Yun na nga, zero. Tapos titingnan ko yung... Troll yun. Yun ang mga siguradong bayaran yun. Yun yung mga na-hire na mga trolls. Parang tulad din nung mga nagalit, nung sabihin mong bawal ang tato. Yun. May mga nagalit nun, may mga nagbabanta pa sa atin doon yan, may mga ganon. Nung may mga tiningnan ako doon,
Wala, ganun din. Mga gusto nating malaman kung sino. May mga naghahamon matatapang Tapos pag mo, ba't naman mga nakalak ito? Nakalakang, ayun. At saka, speaking of which, Secretary Dave Gomez, total naman very aggressive si Secretary Henry Aguda ng DICT. Baka naman pwede, nasabihan na nila yung, yung Facebook, yung Meta, saka itong, basta yung Meta na lang kung yung Facebook lang. Yung Instagram. Pwede rin, pero sige, ang Instagram ba sa Facebook din ba parang sila din sa kanila rin, magkaugnay sila kumbachero Ang gusto kong imungkahi dyan, lahat ng pwede lang gumamit ng Meta, yung verified. Yung bang may pulang check na gano'n, yung blue na check. Yung nagpakita ng ID. Dahil no ID, no entry. Dapat ganun. Kasi kapag may blue check yung profile mo, ibig sabihin totoong tao ka. Totoong tao ka na nakikipag hindi ka dummy account. Di bale, magpa-follow up tayo kay Secretary Martin Aguda. Hindi, Henry. Henry. Dahil di ba sabi niya, ipinatawag niya si Mark Zuckerberg. Baka naman may sagot na sa kanya. Baka. Sige. Ayo, Secretary Dave Gomez, maganda morning! Alas 6:14 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, matalaka mo, gising na! Arestado ang isang babae na nagbebenta ng Jeep card sa online. Tingnan mo na ibebenta na pala yung Jeep sa online. Arestado ang isang babae na nagbebenta ng Jeep card sa online. Presenta kahapon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang suspect na nahuli sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group. Kinilala ito na si Caitlin Ann Dumundon. Caitlin Ann Dumundon. Yan, nahuli sa aktong nagbebenta ng beep card sa halagang 200 pesos o higit 6 na beses na mataas kumpara sa totoong presyo nito na 30 pesos lamang. Ang kay Dizon, sino man bibili ng higit sa 2 beep card ng sabay-sabay maaring mapaghinala ang nag-iimbak o nag-hoard. Tiniyak din ni Dizon na paiigtingin palalo ng DOTR ang hindi otorisadong pagbebenta ng beep card sa mga online selling platform. Dagdag pa ng kalihim makikipagtulungan ng DOTR sa mga online selling platform kagaya ng Lazada, Shopee, TikTok, Carousel at Facebook Marketplace para alisin ang mga mapang-abusong online seller ng beep card. Saan ba nagagamit yung Jeep card na yan? Sa bus. Kaya pala Jeep card ang tawag. Alas 6:16 ang ating oras. Nagtakda ng oras ang Manila LGU sa paglalabas ng basura kasunod ng pagsasara ng Navotas Sanitary Landfill. Nanawagan si Yorme Isko Moreno sa mga batang Maynila na pairalin ng disiplina at sumunod sa itinagdang oras ng paglalabas ng basura kasunod ng direktiba ng MMDA na itapon ng basura sa New San Mateo Landfill simula Miyerkules ngayon. Sa apela ni Moreno, bahagi ng kanyang contingency plan matapos tuluyang isara ang Navotas. Ayon pa sa alkalde, dahil mas malayo na ang landfill, kaya asahan ang pagkaantala sa paghahakot ng basura. Kaya kailangan pairalin ang disiplina. Alas 6:17 ng umaga, maayapayabak ko nga mga kabalen, gising na po kayo. Todas ang 4 na miyembro ng isang pamilya kabilang ang misis na buntis matapos tumama ang sinasakay nilang tricycle sa isang kahoy na nakahambalang sa highway bago sumalpok sa isang van sa Infanta, Pangasinan. Kabilang po sa nasawi ang driver ng tricycle na kinilala sa pangalang Alan, ang misis nitong buntis na si Crisanta at 2 nilang anak. Batay sa investigasyon ng Pangasinan Police, minamaneho ni Alan ang tricycle sakay ng kanilang pamilya nang aksidenteng tumama ito sa isang malaking sanga ng kahoy na nakahambalang sa daan. Naku po, nanang ko po. Dahil dito nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng tricycle hanggang sa bumangga sa isang van na minamaneho naman ni alias Christian. Sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon sa kalsada ang 4 na biktima at nadala pa sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival bunsod ng tinamong matinding sugat sa katawan.
Aksidente Lalo kung talaga. mabilis yung takbo mo. Tapos hindi mo maiiwasan yung kung ano man yung nasa kalsada. Susunod! Tito Bo! Ano na kaya nangyari dun sa abogada na nagsakay ng pasahero sa unahan ng kanyang sasakyan Aba. sa hood? Aba! At ang kanyang isinakay na pasahero Ay, ay ano? traffic enforcer. Pambihirang patis naman. Ano na ang update dyan? At sinimulan na raw ng Bangko Sentral ng Pilipinas Alin? ang total ban sa link ng mga e-wallet sa mga online gambling site. Mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:19 ang ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:23 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Nanumpa na bilang bagong administrador ng Office of the Civil Defense si Undersecretary Harold Cabreros. Aba, si Kuya Harold. Pinangunahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang outtaking at turnover ceremony para kay Cabreros sa Campo Aguinaldo. Pinalitan ni Cabreros si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro na tumayong Officer in Charge at Duty Administrator for Administration ng ahensya. Tiwala si Secretary Teodoro na sa pamumuno ni Cabreros, partikular sa pagpapatibay ng mga programa ng bansa para sa Civil Defense and Disaster Resilience Program. Isinusulong ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga mas mahigpit na hakbang sa pagpaparehistro at pagbebenta ng Subscriber Identity Module o SIM card. Layo nitong masugpo ang mga illegal na aktibidad sa bansa tulad ng mga scam. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, bagamat bumaba ang bilang ng mga krimen na nauugnay sa mga hindi rehistradong SIM, nananatili pa rin ang loopholes o butas sa sistema. Bilang rekomendasyon, nais ng PAOK na palakasin ang pre-registration ng SIM card kung saan iminumungkahi nito na higpitan ang pagbebenta ng SIM sa mga bumibili na kayang magpresenta ng kanilang national ID. So ang gusto ni General Gilbert Cruz, kung wala kang national ID, hindi ka makabibili ng SIM card. Ganun ba yun, General? Tapos lahat na ba? Kompleto na ba tayo sa national ID ngayon? Yun nga, kumbatsero, yun nga isusunod ko sasabihin. Maganda sana yung mungkahi ni General Gilbert Cruz na ito. Kung nagawa na sa kabilang ahensya yung pagpapanational ID ng ating mga kababayan. Kasi kung foreigner naman, walang problema eh. Dahil may passport. May passport yan. Passport yan. Pwede passport. Diba, kapag pumunta ka ng Singapore, bibili ka ng SIM card. Passport ang gagamitin mo. Ganun din dito. Pero kung wala ka national ID at hindi ka makakabili ng SIM card, patay ka. Ayun na. Patay ka. Baka pwede driver's license, di ba? Isa sa mga anong tawag doon, government issued ID na nire-recognize. Yung pickup license, nire-recognize ba? Baka pwede yan. Lalo kung quadruple A. Ina mo na yan. Lahat po ngayon ng kwentuhan, biruan, toksuhan, ay may kinalaman dyan sa flood control. Yan. Alas 6:25 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Sinimula na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapatupad ng total ban sa lahat ng online gambling links sa mga e-wallet. Sa sidelines ng 2025 Manila Tech Summit, nagbabala si BSP Governor Eli Remolona Jr.
na sino mang kumpanya na lalabag sa naturang kautusan ay Ano raw? papatawan ng cease and desist order. Ayun pala. Gate ni Remolona, hindi na papayagan ng BSP na pumasok ang mga gambling merchants sa loob ng e-wallet apps dahil maaari itong magdulot ng money laundering at iba pang illegal na gawain. Nanindigan si DPWH Secretary Manuel Bunoan na hindi siya sangkot sa mga katiwalian sa ehensya, partikular sa flood control projects. Ayon sa kalihim, hindi niya kukonsintihin ang mga ganitong gawain at sa katunayan ay kakasuhan niya ang lahat ng sangkot sa mga maanumalyang proyektong nadiskubre ng Pangulong Marcos. Git ni Bunoan, bagamat siya ang pinakamataas na opisyal ng DPWH, dapat anyang linawin na ibinababa sa district at regional offices ang mga DPWH projects. Una nang liliwanag ni Secretary Bunoan na kapag ang proyekto ay, eto pansinin po ninyo, kapag ang proyekto ay 150 million pesos pababa. Ayun. Malaki din kasi, no? Malaki din. Oo. 150 million pesos pababa. Ito ay nasa jurisdiction ng district engineer. Si DE. At kapag ka naman higit 150 million hanggang 400 million, yun ay regional director o sa regional offices. Kay RD. Kay RD yun. Kay RD. Kaya ang ginagawa ng mga magagaling, inaatado. Chop-chop. Inaatado hindi para pinapalagpas ng 150. Yung iba nga, 100 lang. 100 lang. So para hindi na makarating sa regional director, sabi siguro, lilit ang dividendo. Kaya nga itong Bulacan, yung Bulacan, yung buong budget ng noon lang Bulacan, particular nung pinakamalaki do sa first engineering district, yung budget niyan, kung bibilangin mo at ang budget ng buong region 3, wala pang 1/4. yung sa region 3. Doon kung ikukumpara mo sa budget ng Bulacan. Kaya si Shap ang regional director ng region 3. Pero mo, wala pa sa 1/4 yung budget ng region sa budget na napunta sa Bulacan. Kaya nga ellipse sila sa Bulacan eh. Tapos nung tinanong si idol. Nung tinanong si Governor Daniel Fernando, hindi ko alam na may ganyan Parang ang hirap namang kahit na maglakad ka lang, mapapansin mo na yun eh. Diba? Talaga. Makikita mo na yun. O kaya pag nakita mo lang yung isang DPWH dyan, na naka-Ferrari. Pumapasok sa opisina, naka-Ferrari. Talagang hindi mapigilang magyabang Hindi talaga makontrol yung sarili. Hindi makontrol ng sarili. At yung relo, naku, ano yung tawag do sa relo? Hindi ko kilalang pangalan. Yung patek, narinig na natin. Pero meron pang isa eh. Meron eh. Yung Richard Mill ba sikat? Sikat din daw yung Richard Mill na yun. Ate kasi pakasyo-kasyo lang. Hindi, may kanta yun eh. Yung Richard Mill. Richard Mill. Yan. I'd like to tell you diba? about the girl I know. Kaya sikat yan. Ang bira. Ayun, kaya pala, eto, buti na lang nabanggit mo, kumbachero, yung mga hindi matiis ang pagmamaratot. Sabi siguro nagpakayaman tayo tapos itatago natin. Diba? Tulad nitong isang kongresista dyan sa Bohol, sa Bohol Combachero, naka-Porsche Cayenne. Cayenne. Aba, yun ang sinasakyan. Anong year model? Eto, nakasakay siya sa Eto. Babae. Hindi naman nakasakay nagpa-picture lang Hindi, kanya daw to. Ang kongresista daw Combachero ay Christine Alexi Tokmo Besas Chutor. Ang haba naman ng pangalan nito. Pati nga ang pangalan. Pati nga yung itsura nung nung kongresista. Nakatakip yung mukha pero ano ba yung suot? Naka-short yung short yun. Ang pangalan, Christine Alexi Tokmo Besas Tutor sa Kandahay, Bohol.
Ang 3 taong sweldo daw nito pagka kinuwenta mo ay 11.5 million lang. 3-year salary pag kinuwenta mo. Pero yung kanyang Porsche Cayenne ay 18.1 million. Mahal pala yun. Matindi, matindi pala yung kumbaga. Ito pala yung kaya ito pala yung bumili ng mga resort doon sa Anda Panglao, yung dalawang batching plant. Yung ba yung binabakbak yung mga yung nakuna ng picture? Yan mismo, kumbatsero. Yan muna. At ang contractor nito, kumbatsero, ang contractor nito ay kasama yung EGB. Uy, nasa top 15 yun. Top 15, nasa top 15. Nasa top 5 pa yata yun. Yan, kumbatsero. At itong distrito na to, kumbatsero, na wala namang mga lugar na wala namang mga baha, ay may mga flood control yan ang mainam. Magaling. May vision, may foresight. Kasi bago pa magkabaha. Meron ng sa bagay. Diba? Magaling naman. Ang nakuha po nitong pondo 2022 to 2025, yung 3rd district ng Bohol ay 3.219 billion. So parang 1 billion a year. 1 billion a year. Kaya yung sabi ni nito si Congressman Lian. Si Congressman Lian, doon daw sa kanilang distrito naman 3.6 billion sa 3 taon. Kaya 10%. 360 million. 360 million. Tingnan mo na 'yon kauupo lang niya sa kanya ibibigay yung samantalang ini-implement na yung project na 'yon. Talagang so, ibig sabihin, kayang magtapon kaya magtapon. Walang nakuha yung dating congressman. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Humahataw! Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Marami ang nagulantang na para bagang nadali ng knockout punch itong si PNP Chief Nicolas Torre III matapos na si Bakin tanggalin sa pagiging pinuno ng Philippine National Police kahapon. Umalit kay Torre si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nanumpa na bilang bagong hepe ng PNP sa harap ni DILG Secretary John Vic Remulla kahit no show si Torre sa turnover ceremony. Makaraang isnabi nito ang 5 tawag ng kalihim sa telepono. Gumawa ng kasaysayan si Torre sa PNP bilang kauna-unahan kauna-unahang nagtapos sa PNPA o Philippine National Police Academy na umabot sa pinakamataas na posisyon at may pinakamaigsing panunungkulan. Shortest PNP chief na tumagal lang ng 85 araw. Siya ang unang PNP galing sa PNPA. Siya rin din yung siya rin yung pinakamabilis na naging PNP chief. Ang ipinatupad nitong balasahan sa PNP ang sinasabing dahilan ng pagsibak kay Torre nang baliwalain nito ang kautusan ng NAPOLCOM na ibalik sa dating posisyon ang matataas na opisyal na inilipat nito, kabilang si Nartates
na itinapon bilang Area Police Commander for Western Mindanao. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. May team ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng husto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kasama ba kayo sa mga nagulat? Ginulat kahapon habang walang pasok ang lahat? Ayan. Yun yata dahilan kung ba't tayo nawalan ng pasok. Sabi ni nung mga anak ko na gustong pumasok. Gustong pumasok. Dahil inip na, ang tagal na, ang haba na ng haba na ng walang pasok nitong mga nakarang araw. Sabi ba naman ang mahal daw ng matrikula. Tama din naman. Alam mo, tama yun ha. Na pagka nabawasan ka ng araw ng ipinapasok, parang hindi sulit yung bayad. Hindi sulit yung bayad. Tama, sa mahal ng tuition. Sa mahal ng matrikula ngayon. Senior high school pa lang yun. Kumbachero ha. Wala namang ulan. Wala namang, yun ang matindi. Ambon lang. Dito sa Metro Manila. Saka kumbachero, mabuti sana kung hindi ginamit ni Secretary John Vic Remulla yung pag-asa. Sabi niya kasi, Pag-asa. Sa Pag-asa report. Sa Pag-asa report, wala namang nakalagay na Metro Manila, na uulanin ng Metro Manila. Kaya nga marami nagtatanong, ba't sinama sa walang pasok yung... Dahil ba dun sa mangyayaring... baka yun ang dahilan. Bakit pati gobyerno? Opisina ng gobyerno, inalisan din ng pasok. Yung pa isa, ang dami-daming gusto magpag-transaksyon sa gobyerno. May transaksyon sa gobyerno. Pero ito, objectively, kung nakikinig si Secretary John Vic Remulla, maganda naman yung layunin na matiyak ang kaligtasan ng ating pong mga mag-aaral at pati na rin ang mga empleyado ng gobyerno. Kaya lang kapag ganito, dapat ay kahit malapit-lapit man lang sa katotohanan, katulad niyan, ang dami pong mga transaksyon sa gobyerno, yung mga babayaran lang sa City Hall. Meron akong dapat na inasikaso kahapon sa hindi ko nga naasikaso nung nakaraang linggo dahil inabot na ng holiday, nabitin nung Friday. Tapos Monday, holiday. Tapos kahapon sana, yun, wala na naman. Kaya nga, sana uli. Baka pwede balik na lang natin doon sa Kwan. Kung meron lang kayong papuputoking balita, pwede naman kahit may pasok. Kahit may pasok, pwede na. Samantala, ito na. Marami nga po ang nagulantang sa pasabog na balita kahapon mula sa Malacanang sa pagsibak kay PNP Chief Nicolas Torre. Pinakamaikli mula sa kauna-unahan mula sa PNPA at siyang pinakamaikling panunungkulan bilang PNP Chief. Sabi nga ni Senator Bato at saka nung ibang mga galit kay General Torre na busit noon pa. At kung ano-ano sinasabing kamukha daw dito ni Diwata. Lahat ng pang-insulto ginawa na kay at sinalo lahat ni General Torre yun. Sinalo lahat. Biglang naawa tuloy kay PNP Chief Torre sa ginawa sa kanya ng Malacanang. Si Senator Bato, ganun din ang sinabi. Yun mismo ang sinabi niya. Magtanong nga tayo sa isa pang senador na dati ring PNP Chief. Senator Ping Lacson. Senator Ping! Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ka Tunying, Ka Jerry, magandang maga sa ating lahat. Apo. Sisimulan po namin dito sa PNP Chief. Kayo po nung malaman ninyo, marinig ninyo, ano pong first reaction na naramdaman ninyo, Senator Ping?
Well, unang tanong siyempre, bakit kaya? Kasi at the time na talagang bit-bit niya yung PNP, yung buong organization sa, alam mo, magandang perception ng publiko dahil sa mga ginagawa niya. Yun nga, biglang may balita na papalitan. Actually, may nagpadala nga nung yung sulat ni Executive Secretary Bersamin, kaya nakakagulat. Nagulat din pala kayo. Oo, ano po yun? Kahapon? Hindi akalain talaga maraming hindi nag-aakala na mangyayari. Pero yun nga, dahil batid ko naman na merong konting background doon sa tungkol sa pagka-sibak niya, pag-reshuffle niya ng mga pulis. Ang pinakamaano doon, yung number 2 man. Kasi nung panahon ko, natatandaan ko, binigyan ako ni President Erap ng blanket authority. Ikaw na magpatakbo ng PNP, yung mga designations, assignments, maski yung sa promotion. Kasi ang level ng authority ng Chief PNP sa promotion, hanggang Police Lieutenant Colonel, sa kanya yan Hindi na kailangan dumaan kung saan-saan. Pwedeng on the spot, mag-promote. Ako, nagpo-promote ako on the spot noon pagka dinalo ko sa field at may magandang accomplishment. Ora mismo, sinasabihan, inaano ko doon, orders to follow, pinopromote ko na. Pero yung command group, ang command group kasi, 3 lang naman yung Lieutenant General sa command group. Diba? Yung Deputy for Administration, number 2 man. Deputy for Operation, number 3 man. Saka yung Chief Directorial Staff. Yun talaga hindi ko pinakailaman yun. At yun talagang pinaubaya ko yun sa mas nakakataas sa Commander-in-Chief at saka sa chief sa head ng ex-officio, chairman actually ng NAPOLCOM. Kasi ang Secretary ng Interior and Local Government, siya yung ex-officio chairman. As SILG, wala siyang pakialam sa PNP. Pero as ex-officio chairman ng NAPOLCOM, doon siya merong supervisory authority. Yung po bang... Ang narinig ko noon, kasi di ba ni-reshuffle niya, ni-reverse ng NAPOLCOM. Pero hindi siya tumalima. Diba, nagkaroon pa ng flag raising yata na pinakilala niya pa si General Bana. Tama po. Bana. Na parang diniin niya. Yun ang nakikita ko lamang pwedeng dahilan na kung bakit, sayang kasi alam mo, noong una siya na-appoint, medyo nagkausap kami ni Secretary John Vic noon Nung kampanya pa ito doon sa Cavite, nung nag-rally kami sa Cavite, sabi niya, Senping, anong palagay nyo kay Nick Torres? Sabi ko, yan ang kailangan. Yan talaga yung nahanap nyo, yung mission-oriented na pag inutusan, talagang ibabangga yung katawan niya for the accomplishment of the mission. Maganda yung attitude. Ngayon, dahil kung gano'n, kung lagi kang sumusunod sa chain of command o kaya sa mga nakakataas, dapat sana naging consistent na lang doon, hindi lang sa operational matters, kundi sa administrative matters. Ang nakita ko lang na pagkakamali, kung maituturing na pagkakamali ni General Torre, yun nga, dapat nung ni-reverse ng NAPOLCOM, either nakapag-communicate siya, or in the first place, bago niya ni-relieve yung kanyang number 2 man, si General Tates, dapat man lang sana nakitao po. Yun, nagpasintabi. Kumbaga sa flood control project, passing through. Naisingit. Pero Senator Ping, sa tingin nyo, ganun ba kabigat yung kasalanan yun at matatabunan kung may ganun mang pangyayari at ganun ang kasalanan para matabunan yung ibang mga ginawa niya, accomplishments, mga ginawa niya at mga ginawa niya para sa administrasyon? Hindi pa natin alam kung ano yung mga nasa likod na istorya, yung mga behind the scene. Hindi tayo privy doon alam ko lang, yun nga, dahil sunod-sunod yung pangyayari, may order ang PNP, naglapalabas ng mga general order sa headquarters, pero ni-reverse. Mukhang walang communication. Sana kung nagkaroon sana man lang ng communication, direct communication between NAPOLCOM or even between the ex-officio chairman who is the SILG and General Torre, sana hindi umabot sa ganito. Kasi pwede namang i-rescind yung order reverse ng NAPOLCOM. Hindi naman pwedeng yung NAPOLCOM unilaterally, sila na mag-order mali rin yun Dapat yun, inutusan ng PNP, i-rescind yung order, magpalabas uli kayo ng panibagong order na inire-rescind nyo. Mali rin siguro yung part ng NAPOLCOM na unilaterally, ni-reverse nila.
Saka ang Wala kasi Napolcom, silang poder din doon eh. ang Napolcom po, hindi ba member din yan ang Chief PNP mismo? Oh, yung pa isa. Talagang member ang Chief PNP ng Napolcom. So dapat na-resolve yan within the Napolcom yung sa board. Meron sila namang commission nga yan eh. Dapat pero napag-usapan. Tumawag ng emergency meeting. Yes. Tapos pinag-usapan. Ang ba nangyari rito? Kung yun lang talaga ang dahilan, sabi nyo nga, kung yung mga behind the scene, di naman natin naalalaman pa yon. Pero kung ito lang yung what is publicly discussed na rason ng pagtanggal sa kanya, sapat ba yon kung kayo po yung commander-in-chief? Sapat ba yung kasalanan na yon ni General Torre para unceremoniously tanggalin siya? Sabi nyo nga, ang ganda ng dating sa tao ng mga ginagawa ni General Torre. Ang rating ng PNP ngayon, trust rating ng PNP ngayon ay napakataas. At hindi lang yon, ang pagka may bumabaril sa Pangulo, yung katawan ipangaharang niya sa bala. Ipangaharang niya sa bala yung kanyang katawan. Sapat ba yon? Sapat po ba yon, Senator? Kung nakapag-usap, kung nagkaroon ng komunikasyon at na-resolve internally, sana ganun ang nangyari. Kaya nga sabi ko, hindi natin alam ano pa ba yung mga underlying na mga circumstances, ano pa yung mga nangyari in between. Yun na hindi natin alam eh. Ang alam lang natin, ni-reverse ng Napolcom, tinindigan ni General Torre, yung mga nangyari pa, mga behind the scenes na pangyayari, hindi na natin alam yun. Opo. Mahirap mag-speculate. Pero kung ang usaping yung ni-reverse at hindi sinunod, medyo mabigat yun sa isang organization kasi mawawala yung cohesiveness eh. Kasi kailangan maganda yung relasyon ng Napolcom sa Philippine National Police. Tama rin si General Torre, narinig ko yung pahayag niya eh. Ang requirement lang para sa, halimbawa, promotion, Civil Service Commission eh. Kasi ang mga police, kumuha ng Civil Service eligibility eh. Kami nga pagka yung ipopromote, kukuha ka ng clearance sa CSC eh. Actually, wala naman talaga yung Napolcom. Parang added layer pagdating sa... Kasi policy making body ang Napolcom eh. Yes. Pero alam mo, may mga resolutions, may mga memorandum. Ang nangyari sana, nagpalabas na lang ang memorandum ang Napolcom addressed to the Chief PNP na i-rescind yung order. For certain reasons, kung whatever reasons there are, na hindi yung ni-reverse antimano, nang nalagay naman on the spot si PNP Torre. Kasi kung ako rin si General Torre, parang nahamon yung aking leadership. Na nireverse ako, na hindi ako yung nag-rescind ng order. Kasi yung order, manggagaling yan sa sa Director for Personnel Directorate for Personnel. Sila magpapalabas ng order. So sila din dapat. Saka yung pong Senator Ping, yung binanggit niya na siguro paniniwala niya ito, na ang kanyang kapangyarihan tungkol dun sa reshuffle ay nag-emanate from the Commander-in-Chief. Para may ganong esensya siya na sinabi. Hindi ba mas madali na tinawagan ni ES si General Torre, "Oy, General Torre, tigilan mo yan, sumunod ka na lang sa Napolcom." Para tapos na istorya kung yun lang talaga dahilan na. Yeah, sabi ko, hindi natin alam pa kung ano yung mga pangyayari sa loob eh. Opo. Kung ano pa yung mga nangyaring communication nila, kung ano nangyari pag-uusap. Hindi na natin alam yon. Ang saklaw lang ng kaalaman natin, kung ano yung nabasa natin, kasi public knowledge naman yon, na yun nga, ni-reverse. Nagulat din tayo, ni-reverse ng Napolcom yung order. Pero nakikita ko rin yung wisdom sa pag-reverse. Kasi nga, command group yun eh. Siguro kung yung ibang official lang, yung mga regional directors, ni-reshuffle mo, siguro wala masyadong issue. Pero yung second in command, member ng command group, ako talaga pinaubaya ko yun sa Malacanang eh. Talagang hindi ko yung pinakailaman. Meron nga akong, maski ayokong i-appoint, wala na, hindi ko na pinakailaman kasi prerogative naman ng Pangulo yun. Na sa akin at the very least, bago niya ni-reshuffle, sana
nakitao po muna. Opo. Okay. Senator Ping, andyan na yan. Nangyari na. Meron ng pinapanumpang bagong PNP chief. Ano nga lang, acting OIC. Dahil mananatili hanggat hindi nagre-retire si General Torre, pareho pa lang pala sila ng retirement date. March 2027. Pareho sila. Mananatiling 3-star lang si General Nartates. Ganon. Kasi ang PNP law, isa lang talaga yung 4-star eh. Nangyari sa akin yan noon, nung na-appoint ako, yung chief PNP na dinatnan ko, ay mag-retire. Ayaw nga umalis doon sa quarters eh. Naalala ko. Si upper class ko eh. May mga, sa akin, maliit na bagay lang yun. Importante sa akin yung trabaho ko sa PNP noon eh. Kung hindi ko makuha yung 4-star, sabi ko nga, I think nagkausap kami ni General De Villa noon kasi dating chief PC, naging boss ko, naging chief of staff. Sabi ko, maski isang araw chief PNP, hindi na maalis yung picture ko dyan sa nakasalansan dyan eh. Nakapaskil na yan. Kaya kahit hindi na masyadong importante sa akin yung mga ganon. Alam mo, ego lang yun eh. Pag ginahil mo yung ego, madidistract ka doon sa mission mo eh. Kailangan mission-oriented eh. Kaya hindi siya nagre-retire. So matagal akong 2-3 stars nun eh. Pero bandang huli, siguro, dahil okay naman ako nung naging chief PNP ako in the course of time, over a few months, parang naibangon ko rin yung puri ng PNP. Nagkusan loob na, hindi ko nga kinausap yun eh. Pwedeng sir, baka naman pwedeng mag-retire ka na. Ang pension mo naman ay pareho na rin. Hindi ko nga hindi nga wala kaming usapan. Hanggang sa nabalitaan ko na lang, nag-file na siya ng retirement. So yun, saka po nakuha yung aking 4-star. Kaya nga delayed yung aking 4-star. Pagiging 4-star, opo. Well, hindi lang kayo. Meron pang ibang mga naging PNP chief na ganyan na naging sitwasyon. Hindi ko kaya dapat i-amend na rin ang PNP law, Senator Ping, na kapag ang isang PNP chief tinanggal, considered retired na rin siya kaagad. Pati yung retirement law. Subagay, nakapaloob naman yun dun eh. Yung term 4 years yan eh. Tapos yung mandatory retirement age na 56 years old. Ganun ang ano. So, hindi mo rin mapipilit kasi nga mayroong batas. Siguro nga pwedeng revisit yung PNP law, pati yung 8551, yung mandatory law. Para na sa ganun, pagka nirelieve na, tinanggal na, automatically retired na. Sa AFP ganyan din ang naging problema nitong mga nakakaraan, di ba? May mga naging issue rin sa AFP. Pero mukhang meron ng bagong batas ngayon na kapag AFP chief ka, in-appoint ka, may fixed term na, pero kapag tinerminate yung appointment mo bilang AFP chief, kasabay na rin na retired ka. Ganun yung nakalagay na sa bagong batas ng AFP. Tama yun. Mabuti nga nabanggit yun. Mabuti nga pag-usapan namin ni Senator De La Rosa. Siya ang chairman ng ng public order eh. Baka pwedeng revisit namin yung 8551 o yung 6975. Basta ganun. Para hindi magkaroon ng ganyan sigalot. Pagka nirelieve, hindi ka na chief PNP, hindi ka na rin entitled do sa rango mo. Para na sa ganun, retire ka na dapat. Alam mo, medyo awkward yun eh. Kaya nga po eh. So, nakadetail sa office mo yung dating chief PNP na 4 stars, magsasaluduhan kayong dalawa. Mauutusan nyo ba yun? Hindi ba? Chief PNP pa rin, designation yun appointment yun. Pero, may authority siya Pero sa mga PMAyer, parang yung ang mas kinikilala nyo yung upper class eh. Kapag upper class nyo, di ba, pag nasa lubong nyo, kayo ang unang sumasaludo eh. Oo, ako nun, ang inabot ko nun, 4 years ahead of PNP. Pagka command conference, share sila na sa akin. Pero pagka nagsasalubong kami sa hallway, share ako sa kanila. So ano pong nire-recommend nyo kay General Torre to step down, to retire na? Ganun? Ano yan? Sarili niyan, decision yan. Mahirap pangunahan na i-advise or whatever. Kasi sabi ko nga, hindi ko alam yung mas malalim na dahilan eh. Posibleng merong mas malalim na dahilan. Kasi sabi nyo nga, parang sa ginagawang maganda ni General Torre, para bang mahirap paniwalaan o mahirap tanggapin ng mga tao, mga
mga Pilipino na sabihin natin kasi talaga namang maganda yung ginawa niya sa PNP. Yung kanyang 5 minutes na actually 3 minutes ka raw yun eh. 3 minutes, Presidente pa nga raw nagsabi sa kanya na gawin mo naman 5 minutes. Kaya naging 5 minute response yun. At maganda kasi tinest namin nung dumalaw siya sa Senado. Nakadao pang palad namin. Si first time ko nga siya nakita nun. Sabi ko, nasa ka ba nanik nung Chief PNP ako? Nasa NAR group daw siya. Under siya ni General Raynor Gonzales, mayor na ngayon. Saan nandun ka pala? Kasi hindi kami magkakilala. Wala kaming direct na pag-uugnayan. Pero ang alam ko lang, kasi yung dating boss niya naging boss niya si IDG, si Delma Nagelot, medyo tinanong ko nung mutang na yung pangalan niya. Sabi niya, mahusay na official yan, sir. Ano yan? Decidido yan, saka firm talaga yan. Sabi ko, tama pala yung pagka-apili sa kanya. Saka doon na nanggagaling yung aking knowledge about him. Napatunayan naman ni General Torre yun, pero yung nabagit ko po kanina yung unceremoniously yung pagkatanggal. Siyempre, sabi pa nasa balita nga 5 beses siyang tinatawagan ni Secretary John Vic Remulla para dun sa turnover kahapon, pero hindi na po siya sinasagot. I'm sure masama loob at meron ding mga nakikisimpatya, hindi lang mga kapwa niya opisyal, kundi mga taong bayan. Ang totoo, pag binasa niyo po yung mga reaksyon ng ating mga kababayan ngayon, marami po ang sumisimpatya kay General Torre. Ang tanong po, meron bang pwedeng gawin ang pamahalaan, ang Pangulo, para naman wag malagay sa ganitong kahiya-hiya po yung inabot. It's one of the greatest humiliations po na inabot po siguro niya. As I said, hindi natin alam kung ano pa yung mas malalim na dahilan eh. Ang importante din dito, yung PNP is a very professional organization. Nagsusunod yan sa chain of command eh. Kung ano yung legal order. Wala namang illegal doon sa order sa pag-relieve sa kanya kasi sole prerogative ng Pangulo yan eh. Opo. Na tanggalin kasi hire and fire eh. Presidential appointee, maski cabinet secretary, anytime pwedeng tanggalin ng Pangulo. At ang PNP naman, like any military or uniform organization, yan, tatalima yan na susunod yan sa chain of command. Malaking challenge kay maidagdag ko lang, malaking challenge kay General Tate. Tatalaki ng sapatos na ipiling niya. Kaya po siguro ganun yung hugot ko, Senator, dahil kung talagang ito lang ang dahilan, yung tungkol sa, bagamat importante ito, yung tungkol sa Napolcom defiance. Mukhang kailangan nila humanap na ibang dahilan. Dapat humanap sila na ibang dahilan. Kasi kung ganito kabilis ang pagkatira kay General Torre, who is becoming popular, at kinaiinggitan, baka pinagseselosan na rin ng mga nakapaligid sa Pangulo, bakit yung mga involved sa flood control projects, hindi masibak-sibak? Ba't hindi halihawi ng 2x2 at kaya nga tanong natin, ganun ba kabigat yun? Yung kasalanan ni General Torre? Higit na mabigat yun kaysa dun sa kung kasalanan naman ni General Torre ang defiance na iyon? Ibang level yon, yung sa flood control. Ibang level, tama kayo. Ibang level na yun, Senator mahirap Ping. i-compare dyan. Walang comparison na Senator Ping. No match. Walang comparison. Which brings us to our main topic for today, which is love. What is love? Meron pa bang part 2, part 3 ang privilege speech ninyo, Senator Ping, sa flood control? Depende kasi sabi ko nga, kung may mga mas seryoso pa at mas nakakagimbal pa at mas malalaki pa na mababalidate. Nagbabalidate kami kasi ngayon eh. Opo. May mga information pumapasok na kailangan ng validation. Opo. Kapag solido ang pinanghawakan namin, malamang sa hindi magkaroon ng part 2. Opo. Okay. Marami na kayong nabanggit, marami na ring na-report itong mga nakaraan tungkol sa ghost projects, yung ano pa tawag doon, double appropriation, kambal. Pero doon pala sa listahan ni BBM, Senator Ping, meron pa palang wala doon? Na-check nyo ba na pwedeng edited o may mga dinagdag bawas na doon pa lang sa listahan na ibinigay sa Pangulo? Ayoko naman pag-isipan na masama si Secretary Bonoan na pinilter nila.
maring nakaligtaan nila o kaya talaga hindi abot ng kanilang kaalaman. Tulad yung Darcy and Anna, wala naman doon. Tinan nyo na. Yun may mga ganon na talaga medyo talamak pero bakit hindi nasama sa listahan? Yun hong sa San Carlos, yung nakausap naming tao ng mayor ng San Carlos sa Bacolod, sa Negros, wala din daw po yun, yung tatlong malalaking flood control sa kanila. Wala din sa website ng Pangulo. Kasi napakaraming kalokohan talaga eh. Maraming mga yung fly-by-night na parang lang to eh. Parang turo-turo lang ng mga DE. O ikaw na, akin na lisensya mo. Di ba nga, ang nilahat ko doon, mismong District Engineering Office na ang nagpapatupad nagpapa-implement ng proyekto, hinihiram yung lisensya ng mga kontratista. Meron pang ang dealers na dumating, pati yung PCAB. Yung accreditation board, may kalokohan eh. Parang, maraming kalokohan talaga. Parang sindikatong malaki, sabihin ko na. Pwede ko na sabihin na yung DPWH is a big criminal syndicate. Sama-sama na eh. Kasama ho ba dyan? Hindi nila lahat, pero yung mga sindikato sa loob talagang talamak. Bakit napapabayaan? Ano pong papel na sa sindikato ng mga proponent, yung mga nagpopondo ng mga projects na yan, mga senador at ilang kasamahan ninyo dyan sa Senado? Congressman. Congressman, malimutan natin. Sila yung tumatayo parang financier ng sindikato. Kasi sila nagpo-provide ng pondo eh. Sila nag-i-insert. Sila yung... Kasi kung wala namang insertion na nangyayari, at saka malalakas ang loob kasi hindi naman matuturo pabalik sa kanila. Dahil yun nga pagdating sa budget deliberation, sa second reading pa lang, sa amin, sa Senado, approval ng second reading pa lang, bulungan na parang magsabit na lang kayo mga written amendments ninyo. So walang record? Sa lahat. Walang record eh. Sa House, ganun din. Small committee. Kanya-kanyang lapitan doon sa small committee, yung mga congressmen, bigay mo naman to sa akin, sa ganito, sa ganun. Ang masama, okay lang yun, kasi kung ang tinitingnan, yung pangangailangan ng kanilang distrito o constituents. Ang nangyari, kalaunan, iba na yung motibo eh. Lagyan mo ng 2 billion yung district ko, kasi iniisip na pagkakakitaan eh. Yun na nga, hindi na talaga doon sa kailangang project. Congressman Libiste. O, di ba sabi ni Congressman Libiste, yung nakalang pondo para sa 2025 at yung ilalampang pondo sa 2026, binabayaran na siya eh. At sinasabi raw sa kanya, dating kalakaran eh. Talaga, ano. Pero, saka willing pong magbayad ng doble. Nagbayad na daw sa nakaraan. Tapos yung project na to para lang daw wag double payment. Wag niyang abalahin tong project na ongoing na nai-award na. Willing daw pong magbigay ng second payment kahit nabayaran na yung nauna. Hindi lang yun, saka tinaas yung ante eh. Kasi di ba yung passing through sinabi ko, 5 to 6% lang yan eh. Yung distrito na may, yung district representative na may jurisdiction sa kanyang distrito, ito yung passing through eh, dapat 5 to 6%. Itinaas nga sa kanya, ginawan 10% sa kanya eh. Tinan nyo na. At pina-advance eh. Dahil nga, parang royalty lang pala yun. Nag-iimbestiga siya at medyo siguro, alam din na bilyonaryo ito, baka hindi patulan ng 5 to 6%. So tinaas nila ng 10%. At bilang na nila yung 3.6 billion, kaya nga abot hanggang 360 million offer sa kanya eh. Yun ang aabot ng ganun eh. Ito rin yung isang masamang nangyari, kaya umabot na sa sukdulan yung pagka-corrupt noong 2025 DAA. Sabi nga ng Pangulo, hindi ko na makilala yung President's budget, kaya ang dami niyang binito. At saka ang dami niyang nakatawag doon yung for issuance of for late release. Later release. Naka-hold. Kasi isipin nyo, tinanggalan ng pondo yung PhilHealth. Kapag tapos yung pondo ng DepEd, nilampasan pa ng DPWH. Violation na ng Constitution yun eh. Umabot na sa sukdulan dahil sa katakawan, pinuno na talaga kasi nandun na yung mga suki nilang kontraktor eh, sa DPWH eh. So hindi na sila nagkasya doon sa ceiling sa budget ng DPWH. Pati nga yung sa PhilHealth na sabi ko special law kasi syntax law,
yung batas na sumasaklaw sa PCSO, batas na sumasaklaw doon sa PAGCOR, puro earmark yun eh. Special laws lahat yun eh. Pati yung pinanghimasukan na ng GAA, naglabas sila ng general provision, ng special provision under the unprogrammed appropriations para ma-justify na magalaw nila yung PhilHealth kasi sinaman na doon sa mga doon sa under the special provision under the unprogrammed appropriations. Yung GOCC na pwede nilang tanggalan. Yung PhilHealth, GOCC yan considered Tama so, tinanggalin nila ng pondo para lang masatisfy, siguro, sa dami na rin nila na matatakaw, hindi na magkasya sa kanila. At yung iba siguro, pagkalalaki na ng gustong yung mga funder, gustong i-insert, so para ma-accommodate lahat, nagtanggal pa sila sa PhilHealth, nagtanggal pa na sila sa ibang mga ngayon nga ako narinig na from regular budget, nirealign sa unprogrammed fund. Kasi yung special purpose fund, tatlo kasi yung Jerry, Anthony Yung regular budget, ito yung regular budget talaga. Tapos yung isa, yun yung tinatawag na special purpose fund. Nandun yung unprogrammed appropriations. Pangatlo, automatic appropriations. Baka sa susunod, kung di naawat ito, baka yung pati yung automatic appropriations, baka masukan na nila. Yariin na rin. Grabe, no? Yariin na rin Panghuli na lang, Senator Ping, nabanggit ninyo yung 2025 budget na yan para hindi na maulit dito sa ginagawa ninyong budget ngayon for 2026. Nung nakaraan, nakausap namin si Senator Win Gatchalian, tinatanong namin, pwede bang i-identify, nakasulat na malinaw at nakalagdang malinaw ang pangalan nung nagsingit ng nagsingit proponent. Kasi gusto ko sa distrito ko ganitong project Gusto ng isang senador, wala naman kayong congressional district na nasasakupan. Gusto ko lagyan nyo na magagandang proyekto ang isang probinsyang ito. Pwede ho bang malinaw na gano'n na nakasulat ang pangalan? Sabi ho hindi ho masagot sa amin ni Senator Win Gatchalian nung nakaraan yan. Kung direkta kung pwede. Sa inyo ho ba? Pwede ho ba, Senator? Hindi niya rin masagot sa akin yun nung interpellate ako Kasi nung ina-adapt namin yung concurrent resolution number 4, ito yung transparency So sabi niya, i-upload yung NEP, i-upload yung GAA, i-upload yung second reading, third reading. Sabi ko, hindi na importante Kasi hindi natin maaawat yung mga kasamahan natin na walang habas na pag-i-insert, pag-re-realign, kung alam nilang hindi naman matuturo pabalik sa kanila. So sabi ko, baka pwedeng gawin nating kasama sa pag-upload yung authors o yung proponents ng mga amendments, aka insertions. Hindi niya rin masagot sa akin yon. Kasi yun sana yung amendments ko na pati yung identities ng mga proponents. Sabi niya, paano sa interpellation ito, naka-record ito sa amin sa plenaryo. Sabi niya, ang problema, may mga kasamahan tayo na amendment to the amendment. Sabi ko, nevertheless, madali yun maski amendment to the amendment to the amendment to the amendment. At least meron tayong nababacktrack natin sino-sino yung nag-amend. Kasi ganun, pag pumalpak yung proyekto, yung pagpopondo o yung proyekto, alam natin kung sino yung nag-propose. Ayaw po ba ng ibang senador na mabanggit ang pangalan nila doon sa mga amendments dapat na yun? Proud sila. Dapat proud sila sa amendment nila. Walang kumikibo noon. Pero ang nangyari, nagkaroon kami ng sariling pagpupulong kasi sabi niya pag-usapan na lang namin. Nilagay ko rin on record. Ganoon din ang suma. Kaya pumayag ko. Sabi ko, i-withdraw ko na yung amendments ko tungkol dyan. Kasi meron na on record naman ng pag-usapan natin na pag may nakita ako, maski sino senador, may nakita umusbong sa isang ahensya at nabawa sa isang ahensya, pag tinanong ko ba yan sa iyo sa floor, sasabihin mo, i-identify mo kung sino yung nag-amend. Oo daw. Sabi ko, tama na sa akin yun. At least ganun din ang result is the same. So okay malalagay na sa record. On record dyan, napagkasundo natin, ang isa pang problema niya kasi, kung daw may mga kasamaan kami, dagdag lang ng dagdag. Merong isang senador, mag-a-amend, may written amendment, 5 billion dito sa isang departamento. Wala naman sinasabi kung saan kukunin. So, problema ng chairman ng Committee on Finance yun. Sabi niya, paano naman sensing? Ako naman yung pagagalitan ng mga ahensya dahil ako yung nalabas sa naka-upload na dokumento na ako yung nagbawa sa kanila kasi yung mga kasama natin, mahilig lang magdagdag, tamad naman maghanap kung saan kukunin. So, sabi ko, di pagkasundo natin na pagka mag-amend sila, magdagdag sila,
isama na nila kung saan ahensya nila kukunin, huhugutin. Para At malinaw. kung matanong kita sa floor, sabihin mo sa akin kung sino yon. Oo daw. Sabi ko, sige, okay na yun sa akin. Para yun naman ngayon, sa House ang problema. Kahapon, pinadalan ako ng kopya ng resolution, si Congressman Toby Tiangco. Mabuti nga, meron ng parang ganun din ang direction sa House na meron din siyang version ng concurrent resolution kasi hindi naman magiging binding yung concurrent resolution kung Senate lang ang nagpasa. Tama, apo. Dapat yan, concurrent resolution, binding sa both houses. Ang gusto ko pa nga, batas para binding din sa public. Kasi kung concurrent resolution, binding sa Senate at sa House, hindi naman binding sa public, hindi makapag-demand ng publiko. So mas maganda kung batas. Meron nga akong final na bill Pang 5 beses ko nang pinapile to. Mula pa nung 14th Congress. Hindi talaga pumapasa. Ano po yan? Ayaw nila talaga ng transparency. Transparency measure. Nako. Senator Ping, mahaba-habang usapan to. Baka pwede maka-round 2 tayo. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you, Senator. Thank you. Thank you very much. Senator Ping Lacson. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2-2. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. PNP Chief General Torre inisnap ang turnover rights, posibleng bigyan ng ibang posisyon ng pamahalaan. Pagsiba kay General Torre bilang PNP Chief, umani ng iba't iba ang reaksyon. Pera na tinangkang isuhol kay Congressman Libiste ng inarestong district engineer galing sa kontraktor. Mga kontraktor na hindi sisipot sa pagdinig sa September 1, ipapaaresto ng Senado. DOTR planong maglunsad ng shame campaign laban sa mga pasaway na driver. At lisensya ng driver na sangkot sa hit and run sa Marikina, sinuspinde ng 3 buwan ng LTO. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. sa mga taga-barangay 884 Leyva, Santa Ana, Maynila. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Andyan, pag-alagala ang ating malakas agent mamimigay ng mini component na na-release na po sa Bureau of Customs. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:20. Ang oras ay hatid sa inyo ng Tropical and 7:26 ang ating oras. Mamigay na tayo ng pera dahil may nanalo na. May nanalo na. Diyan sa Santa Ana, Maynila, RS6 Sherman Alfaro. Go, go, go! Yes, Anthony at Jerry, dito nga sa barangay 884 sa Leyva, sa Santa Ana, Maynila. Huling-huli natin itong si Maui na nakatune in sa kanyang cellphone sa DZRH at nanonood ng 2x2. Pangalan niyo po? Aba. Miriam. Jaime. Nanay Miriam, palagi kayong nanonood ng DZRH. Oo. At sino ang paborito palagi pinapanood? Si Ka Anthony. Si Katunying, si Jerry, dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Thank you. Wala, Sherwin, Yes. si Nanay Miriam ba walang radyo at laging sa cellphone lang nakikinig? Oo, palaging cellphone kayo na. May radyo din kayo. May radyo, kaya lang, minsan ko lang ginagamit. Mas gusto niyang nakikita ang mga pagmumuka. Oo, ayaw niya malaspag yung radyo. Gusto niya palagi nakikita yung pagmumukha niyong dalawa. Dahil ito yung mga gadaw. Tuwang-tuwang siya. Kapag napapanood niya kayo Lala ko si kong kahapon Yes. Tagapag-asa. Maraming salamat po ating Miriam Pantig. Ito po.
Salamat po. Anthony. Thank you. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Visa H. Baka kayo na susunod dating winner sa Visa H Malakas Promo. Aking number 6, Sherwin Batalzara Visa H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Pangunahing balita. 728. Plano ng Department of Transportation ay sa publikong listahan ng mga traffic violators. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, target nilang ilabas ang anyay do not imitate o do not follow list bawat linggo. Naniniwala si Dizon na kung hindi tumalab sa mga traffic violators ang pagpapataw ng kaso o multa, marahil ay tatamaan na ito ng hiya. Ibinahagi rin ng kalihim ang pinag-aaralan ni Land Transportation Office Vigor Mendoza ang naturang inisyatiba. Ipinagutos ni Transportation Secretary Vince Dizon ang perpetual revocation ng lisensya ng isang abogada na sumagasa sa isang traffic enforcer sa Kawit, Cavite para habang buhay na itong hindi makapagmaneho. Ayan. Git ni Dizon, hindi dapat ipagyabang ng driver ang pagiging abogado kung lalabag din naman sa batas. Pinayuhan din niya ang enforcer na magsampa ng kaso laban sa suspect habang tiniyak ang pagbibigay ng legal assistance ng DOTR. Ikinukonsidera naman ng LTO Land Transportation Office ang mungkahi ni Dizon bilang parusa sa abusadong driver gaya sa nag-counterflow sa Skyway kamakailan. Lady driver lawyer din to. Wala ba tayong video niyan na Yuel? Yung sumampa sa harapan ng sasakyan hood niya ng hood. As itinuloy-tuloy pa ng babae pagmamaneho. At inuwi niya yung enforcer. Inuwi niya sa bahay niya yung enforcer at doon pagbaba tsaka doon niya pinagmumura. Sabi ng enforcer. At habang umaandar, ang pinakamatindi nito, pinaandar pa yung wiper. At least Ayun, ang bilis ng takbo ha. At malayo ang biyahe ng kumpatsero. Ayun pumarada na nasa harapan. Nakaparada na sa bahay nila. Nakasampa pa sa hood yung enforcer. Grabe naman yun. Tindi nito, ano? Mga 10 minuto daw kumpatserong umaandar yan. Pambihira naman tong lady lawyer na yan, Hindi ka na lang nagpahuli kung may violation. Patiket ka. Madali lang yun, Ano ba naman yung talaga namang nagkakaroon tayo minsan ng paglabag sa traffic? Mga minor traffic violations. Patiket ka na, di ba? Kaysa dito sa abutin ka pa nito. Ayan. At daw perpetual revocation ng license. Sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi lang yan. Meron pang isang driver na nang hit and run sa isang senior citizen sa Marikina. Suspendido naman ng 90 days ang kanyang lisensya. Sa kuha sa CCTV, tumilapon ang 74 anyos na ginang makaraang masalpok ng sasakyang minamaneho ng naturang driver. Ngunit sa halip na tumigil ay humarurot ito ng takbo at iniwan ang sugat ng biktima. Samantala, inilagay na rin sa alarm status ang sasakyang sangkot sa insidente at naglabas na rin ng show cause order ang LTO laban sa driver at registered owner nito. Samantala, ang DOTR SAIC nagsagawa ng random roadworthiness inspection ng mga PUV sa Maynila. RH29 Boy Gonzales, Kamin Boy! Jerry, Anthony, at nasa magit ng limang super ng pampaserong jeep ang natikitan dito sa Pupil Corner 1 Luna sa sinagawang operasyon ng DOTR SAIC at ito'y pinagawa sa Zamora Street sa Tondo. Bukod sa violation ticket, kinumpiska na rin yung mga plaka ng passenger jeep na nakitaan ng mga paglabag. Ilan sa mga sasakyan ay hindi na mabasa yung plaka. Hindi gumagana yung mga ilaw, particularly signal light at footboard. Kalbo na yung gulong. Napakarami. Meron isa rito, Anthony, Jerry. Isa 5 gulong, pati reserba, kalbo. Kaya pati yung plaka ay kinuha na rin. At dapat daw dalhin na ito sa LTO para ma-inspection yung sasakyan. At bukod dito, may ilang mga motorcycle driver rin ang nasa tinikitan dahil sa hindi tama ang suot na helmet. Yung iba walang helmet.
Ngayon lamang, Anthony, Jerry, nagkaroon ng habulan, isang motorcycle rider ang nabangga pa yung media vehicle dahil tumakas dahil sa takot dahil walang lisensya ng sisitahin ng mga taga-SAIC at DOTR. Sinabi ni Rayson de la Torre, head ng operation group ng DOTR SAIC, ang ito ay titikitan nila at iniintay na lang na mahanap o madala ng mga kamag-anak yung kanyang lisensya dito sa matapos ang masitati at itatan over sa Manila Police District. Ito si Bay Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Samantala, posibleng italaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang government position ang sinibak na si PNP Chief General Nicolas Torre III. Bago ang Assumption of Command Ceremony para sa bagong PNP OIC kahapon, kinumpirma ni Secretary John Vic Remulla na nananatili ang tiwala ng Pangulo sa kakayahan at karanasan ni Torre. Gate ni Remulla, positibo ang Pangulo na maaari pa itong magamit sa ibang mahalagang tungkulin na makatutulong sa pagunlad ng bansa. That will be taken by the NAPOCOM. However, I was privy to a conversation that the President is considering him for another post in government, and we will know soon if General Torre will accept. Si Secretary John Vic Remulla, si Torre ay pinalitan ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates na dating Deputy Chief for Administration ng PNP. Kamakailan lamang ay tinangka ni Torre na i-reassign si Nartates sa Mindanao, ngunit hinarang ito ng NAPOLCOM. Nagsimula na manungkulan si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. matapos ang isang sorpresang seremonya na pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla kahapon. Pinalitan ni Nartates si PNP Chief General Nicolas Torre III na hindi na nagpakita sa publiko at hindi dumalo sa turnover rights sa Camp Crame. Ayon kay Secretary Remulla, 5 beses yan tinawagan sa telepono si Torre. Ngunit hindi ito sumasagot, bagamat sumunod naman ito sa order at well-informed naman sa naging desisyon ng Pangulo. Samantala, ang PNP may apila sa... Kanino? May apila. May apila. Ano yung apila na yan ng PNP? RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, nanawagan ng Philippine National Police sa publiko na tigilan mo ng pagpapakalat ng mga espekulasyon o haka-haka sa palito ng liderato sa Pukane. Sa kanilang official statement, sinabi ng PNP Public Information Office na handa silang maging transparent sa taong bayan, kaya dapat na iwasan ng mga hindi beripikadong impormasyon. Kasunod ito ng biglaan niyang pagsibak kay Police General Nicolas Torre III, na pinalitan naman ni Police General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge. Bagamat hindi masyadong ididetalye ni Interior Secretary John Vic Remulla, iginit niya kasama sa mga dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagpapanatili ng pagtaguyod sa institusyon ng NAPOLCOM. Ilang araw lamang bago alisin sa pwesto, tinanong pa natin si Torre tingil sa tinawag niyang mga nakikisausaw sa hanay ng PNP. Sabi niya noong Biyernes, andasang kausapin ng mga ahensya at ilang individual na may mga salungat na opinion sa hanay dahil naniniwala naman siya parehong kanilang misyon mapabuti ang PNP. Na atin pang busisiin kung sino-sino o ano-ano ang tinutukoy niyang ahensya. Ang tanging sagot niya ay, your guess is as good as mine. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Ito palang trust rating ng PNP nung umupo si General Torre ay umakyat sa 71%. 71% nitong July kumpara sa 62% noong April. 5% lang ang hindi nagtitiwala sa Pangulo sa PNP, samantalang 22% ang undecided. At 73% naman nang nagsabi na kontento sila sa performance ng PNP. Ayun. Ito po ay mas mataas ng 11% kumpara sa survey na isinagawa ng Okta Research noong April 2025. At maging sa mga nakaraang survey. At sa mga nakaraang survey. Ang laki ng itinaas ng trust at performance rating ng PNP nung si General Torre ang nakaupo. Susunod! Dito po! Sino itong actor politician? Naku, napakarumi daw ng bibig.
Puro mura. Nako. Ang inaabot ng mga staff. Nako po. Tuwing lalabas daw ng opisina ang mga staff, maitim na maitim ang kanilang mga katawan at napakapait ng katawan. Nako. Sa murang inaabot. Napakatindi naman magmura naman yan. Congressman Nat Oducado, dapat ma-educate mo to. Ma-educate mo itong actor. Nat Oducado. Itong actor politician na ito. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng 7:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Bachero, napansin mo ba? May napapansin kasi akong may mga matatanda na parang wala nang ganang kumain. Oo, kumbachero, natural lang yan. Habang tumatanda, ay bumababa yung sensitivity ng taste buds natin. Kaya yung iba, hindi na masyadong nananabik sa pagkain kahit na dati paborito pa niya yung pagkain o napakasarapan ng pagkakaluto. Ganun ba? Paano na nutrisyon nila niyan? Diyan napapasok yung N+ Gold. Deliciously creamy vanilla flavor. Kaya kahit sinanay, hindi aayaw. Higit sa lahat, puno ng B vitamins, calcium, phosphorus at vitamin D3. Ayos yan ha. Masarap na, healthy pa. Para sa isang serving ng napakasarap na N+ Gold, just stir 2 to 3 scoops into 200 ml of water, pwedeng hot or cold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Pangunahing balita. 7:45 ang ating oras. Nasa linya natin ang co-chair ng House Infra Committee, si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Apo. Kong, kailan ang hearing ng Infra Committee? Ang hearing po na una ay sa September 2 na po, sa Tuesday po, Tuesday. ng alas 9 ng umaga. Simula na po yung pag-imbestiga ng House Infrastructure Committee. Ang mga pinakaunang napatawag ninyo ay sino-sino po ba? Well, syempre yung 15 mga kontratista, yung kabuuan po ng DPWH, yung BIR, syempre doon sa tax payments po ng mga contractors, yung COA po, kung talaga nakapag-post audit po sila, doon nito pong mga proyekto po na binabanggit po ng Pangulo. At syempre, bukod po doon sa 15 contractor, yung isa pong contractor na inaakusahan ngayon na meron pong ghost project, no? Yung pong Sims Construction Trading na nabanggit po ng Pangulo noong nakaraan. Si Mayor Benji Magalong naghihintay daw ho ng invitation at handa raw siya. Meron na ho bang napadala, Kong? Darating din ho yung araw na yun, pero hindi ho sa unang hearing yun. At i-require ho natin siya na i-disclose yung 67 names na binabanggit niya na mga kongresistang kontratista. At pangalawa, sino po yung listahan niya ng mga kongresista o senador na tumatanggap po ng 30%, 40% kickback mula sa mga proyekto po ng gobyerno. So ano pong kategorya ng invitation sa kanya? As resource person? As witness? As resource person ho yan. Kasi kung meron ho siyang impormasyon kung sino ho yung mga 67 na congressmen na mga kontratista at sino ho yung mga tumatanggap po ng kickback ng 30% to 40%, talagang valuable po yung impormasyon niya. Pero he will have to do it under oath. No? Kasi grave na akusasyon din po yun laban po sa mga tao. Doon po ba sa mga kontraktor na congressman, wala kayong alam, congressman, bilang chairman ng Infra Committee? Dapat ho, banggitin ho yan under oath, no? Kung sino ho yung mga kontratista. Kasi kailangan natin gumawa ng distinction, no? Sino ho yung mga kontratista ngayon na kongresista na kumukuha pa rin ho ng mga proyekto po sa gobyerno. Malaki ho yung pagbabawal sa konstitusyon, kahit sa anti-graft laws, na dapat hindi ho kumukuha ng kontrata ang mga miyembro ng Kongreso at Senado. Paano po kung ang kongresista po ay nag-divest? Ano po ang kategorya niya? Hindi na po siya kontratista? I think pagka full po yung divestment niya, tingin ko hindi ho dapat na pumasok yun dun sa ibig sabihin ng contractor legislator. Kasi very specific ho yung prohibition Ito pong pagbabawal. Opo, pero kayo po ba naniniwala dun sa divestment, Congressman, bilang isang bilang isang progressive din na kongresista at abogado pa?
Well, yung divestment ho, pagka ho sinabi nila nag-divest sila, ang assumption ho natin doon, dapat ho talaga full divestment. Ibang bagay ho kung halimbawa nag-divest ka, pero nakikinabang ka pa rin doon sa proceeds po ng iyong pong negosyo. Halimbawa, so, once to yung pagkakaiba. Halimbawa po nag-divest pero ang kanyang pamilya din ang nananatili doon at habang siya po ay congressman, ay marami po siya nakukuhang mga proyekto, yun po ba ay dapat paniwalaan na totoong divestment? Pagka ho, yung pong dito po sa GPPB na mga rules po natin, I think yung pong pagbabawal ay within the third degree of consanguinity. So kung ibig sabihin, kung yung pong mga kamag-anak niya within the third degree of consanguinity, nangongontrata pa, may problema ho yun. Yun po yung specific po na pagbabawal sa ilalim po ng ating batas. Ang problema po kaya yata nito, siguro yung kung legal ang pag-uusapan, sasabihin, nag-divest na, wala na yung pangalan ng congressman, sasabihin nyo, hindi na siya papatak bilang legislator contractor, wala po kayong sigurado ko walang maituturo si Mayor Magalong na gano'n. Pero wag naman na siguro tayong magplastikan. Kayo din naman ay kongresista at sabi ko nga kay abogado rin, marami din kayo mga sources tungkol sa ginagawa ng iba on how to go around the rules. Well, hindi din naman ho tayo nasa negosyo ng paggawa ng intriga ng walang ebidensya. Di ba? So, important ho na mapag-usapan yan sa full public view kung sino ho itong mga taong ito. At hindi din naman ako yung taong nag-aakusa. Si Mayor Magalong ho yung nag-aakusa kung sino ho yung mga taong ito. So, gusto natin malaman sa kanya. At saan yung ebidensya na sinasabi niya na kahit nag-divest ka, talagang nakikinabang ka pa rin sa pagsawsaw sa proyekto ko ng gobyerno. So, I don't think I have that burden. It is him. But actually that burden. Okay. Kung Terry, ano bang mga powers ang ibinigay sa inyo na speaker o ng liderato ng Kongreso diyan sa Infra Committee? May para isagawa, meron ba kayong special powers na nanggaling sa speaker o sa leadership ng Kongreso? Wala naman ho. Yung typical powers lang po ng pag-iimbestiga nandyan. So syempre yung pagkakaroon po ng to compel yung po subpoena sa mga dokumento at mga tao na magpakita po sa Kongreso at sa komite. At syempre yung pong kailangan pagka lahat ng mga resource person dapat na magsalita po doon under oath. Ibig sabihin may personal knowledge po sila doon sa kanila po mga babanggitin. May mga nabanggit ng mga ghost projects, substandard projects, natutukoy ang mga DPWH officials, mga contractors. Hahanapin nyo rin ba, may intention ba kayong hanapin kung sino rin ang mga proponent ng mga projects na yon? Tama ho yun. Actually, kahapon nag-break ho kami nung balita. Yung ilan po actually, karamihan po doon sa mga napuntahan po ng Pangulo ay mga NEP-originated projects. No? So kahapon, yung pinag-usapan ng ghost project na nagagalit po yung Pangulo sa Baliwag, Bulacan, NEP-originated project po ito. So, NEP pala yun? Po nito, NEP pala yung ghost project na yon sa Baliwag? Opo. Ang nag-propose po nun, hindi po congressman o senador. Ang nag-propose po nun, DPWH mismo. Ngayon ho, i-break ko sa programa po ninyo, yung substandard ng mga pinuntahan po ng Pangulo, yung in-implement po ng Wawaw tsaka ng St. Timothy. 180 million in total po yun. Yung saan yun? Na nakalabas daw ho. Sa Bulacan din ho. Sa Bulacan? Sa Kalumpit po at sa parehong Kalumpit. Yung mga yan, magkaibang barangay lang ho. 180 million po in total yung dalawang proyekto. NEP din. Opo. Kung ang hinahanap po natin na proponent sa mga napuntahan na po ng Pangulo, DPWH po yung nag-propose po. Yung pong kung yung sa Mindoro. Ang sabi ho ni Congressman Panaligan, parang NEP din daw po yun. So, kailangan natin malaman. Kasi hindi po namin napupunan. I think si Senator Lacson yung better po magpaliwanag. Siya yung nagsiyasat Ang inuuna ho namin kasi ngayon, yung mga napuntahan na po ng Pangulo, at yung pong ghost at mga undercapitalized na mga firms. Yung mga nakakuha po ng malalaking mga kontrata pero maliit lang po yung kapital. So mga problemadong proyekto ng NEP ay natutukoy na ninyo. Ulitin ko yung tanong ko, pati ba yung mga problemado, ghost, kung meron man na projects na ang nagpondo ay mga senador o kongresista, ay itutuntunin din ninyo ang kung sino?
Siyempre, wala naman ho nagsabi na hindi ho dapat puntahan kung ano ho yung mga, whether congressional initiative proposed po yan o net proposed, kung naging ghost project yan o naging substandard, kailangan makita ho ng tri-committee po ito. Oo. Si Congressman Leandro Leviste, may binabanggit na. Kung baka gusto nyong imbitahan na kagad siya. In a future hearing, siguro second or third hearing, yung pong insidente po ng bribery involving po yung district engineer, dapat maisalang po yan. Kasi I think may binabanggit si Congressman Leviste na higit pa ho doon sa district engineer. Kumbaga parang ginamit lang daw po yung district engineer ng mga kontratista daw po ng Batangas. Para ho bayaran, suhulan po siya Congressman Leviste. So, I think very important po na makita ho natin sino mga kontratista na ito. Nagpapagamit ba ito pong district engineer? Nakakakulong po ngayon dito po sa ganyan pong mga action. Kong, good luck ha. So Thursday, ano oras to, Kong? Panonoorin namin, abangan namin. Alas 9 po ng umaga sa darating pong Martes. Martes, okay. Thank you. Thank you, Kong. Congressman Terry Ridon, thank you so much. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:54. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari po i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Regular na ina-update ng ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco na matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para yun. Oy, magandang umaga kay Kuyang Ronald Tan. Magandang morning. RD Ronald. At magandang umaga rin kumbatsero kay former Secretary Peter Favila na nakikinig sa atin lagi. Happy birthday. Happy birthday po sa inyo, Secretary Peter Favila. Happy birthday. At congratulations nga pala kay Dean Amado Valdez. Ayan. Meron siyang book launch sa mga susunod na araw. Nangungumbida diyan sa anong tawag dito? Diyan sa Conrad Hotel, kumbatsero. At si Ariel Peralta naman ay gumising ng maaga para ipabati lang ng happy 60th birthday si Maylene Sayok. Pabati rin daw ni Ferdinand Noceda. Ayan, happy 60th birthday Ma'am Maylene Sayok. At magandang umaga, happy birthday din kumbatsero kay Ma'am Jenny Ehanda. Ma'am Jenny Ehanda, happy birthday. Si General Bong Luterio nga pala ay magbe-birthday sa Webes, kumbatsero. Wala ba tayo dyan? Siya may handaan na gaganapin at siya po'y nangungumbida. Bandang alas 6:30 ng gabi. Lunch to. General Bong Leterio. Happy birthday. Mamaya ko i-announce yung kompletong detalye kung saan makakapunta ang mga gustong maki-birthday sa iyo. Kuya Kevin Garcia, happy birthday. At ngayon pala birthday ng nasirang Gerson Samson. Ngayong araw na to. Ay, ganun ba? 27 ngayon, di ba? Ayun. Birth anniversary niya. Kung nabubuhay pa. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay. Buti nilang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Kuya Boy Fabian, reliable at stylish crossover SUV ba sa presyo hindi aabot sa 1 million ang hanap mo? Ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa inyo. 998,000 pesos itong all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV
may 1.5 liter at 4-cylinder engine na may katambal na 9-speed CVT transmission para sa maswabe at matipid na drive. Sa loob ng Tigo Cross ay merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi rin nagpapahuli sa technology ang Cherry Tigo Cross, meron itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Ayun. Kaya ano pa hinihintay? Mag-test drive na! Naku po, mga nanang ko po, mga kababayan, hanggang ngayon ay marami pa rin sigurong nagitla dito po sa pasya ng Pangulong Bongbong Marcos na sipain sa pwesto. Itong si PNP Chief Nicolas Torre. Nagulantang ang lahat. Alam nyo, totoo naman yung prerogative ng Pangulo. Oo, totoo yun. Na tanggalin si PNP Chief Nicolas Torre. Nasa kapangyarihan po niya yan. Kaya lang, meron po itong isang discouraging na mensahe sa mga tao na handang pumatay at handang mamatay para po sa Pangulong Bongbong Marcos. Talaga. At yun ay napatunayan ni General Nicolas Torre. Hindi po niya kinwento. Not once. Not once. Not twice. Not twice. At maraming beses. Hindi lang po kinwento, hindi lang po sinabing, Mr. President, bata mo ako. Hindi po ganun. Ako bahala dyan. Hindi lang ganun. Ginawa talaga. Ginawa po ni General Nicolas Torre. Mga bagay na tinanggihan ng iba. Hindi kayang gawin ng iba. Ang sabi ng iba, matatapang sila, malalakas ang loob, magandang record. Pero hindi po nila ginawa yung ginawa nitong Nicolas Torre. Sumalo ng bala para sa Pangulong Bongbong Marcos. Yes, sabihin na natin na merong lapses when it comes to that particular NAPOLCOM resolution. Ano ba naman yung tawagan? Tawagan halimbawa ng Malacanang si Torre. Oy Torre, tumigil ka na dyan ha. Sundin mo na yung NAPOLCOM. Yan ang order ng Pangulo. Tapos na boxing. Tapos na boxing. Hindi ba naman susunod ang Chief PNP sa order ng Commander-in-Chief? Kung malinaw na may utos na gano'n? Kung may malinaw na utos na gano'n. Pero ito po, unceremoniously tinanggal po ang isang taong nagpakita na ng hindi lang ng kanyang katapatan, kundi ng kanyang katapangan para po itaya ang sarili. Sa administrasyong ito, gaganituhin, sino pa ngayon ang magmamatapang para itaya ang sarili para sa Pangulong Bongbong Marcos? Sino pa? Is there no one else? Naghihintay po ang taong bayan ng dagdag pang